ating tunghayan kung ano ang mga kaganapan sa El Filibusterismo. Maria Clara, kung sakaling ako'y mamamatay, ano ang iyong gagawin? Huwag mong sabihin yan, hindi yan. Makalipas ang ilang araw, pumunta sila sa tabing ilog at nagpaalam na sila sa isa't isa. Paalam, aking minamahal. Habang nagpapaalam sila sa isa't isa, nabaril si Ibarra at nasaksihan ito ni Maria Clara at nagdusa ito. Sa puntong ito, si Juli ay nakaupo lang sa gilid pero biglang lumapit si Padre Camora. Bini! Habang nag-uusap sila, biglang lumapit si Padre Camora at hinawakan niya ang kamay ni Juli. Anong ginagawa mo dyan? Nakaupo at nagpapahinga lang. Matapos ang ginawa ni Padre Camora ay nakonsensyo siya at nagpakamatay si Juli at nagpaalam siya kay Basilio. Hinanap ni Basilio ang kanyang kasintahan na si Juli at nakita niya na patay na ito at kinitilan niya na ang kanyang buhay. Bakit mo ko iniwan? Dito ay naglalakbay si Doña Victorina upang maghanap ng mapapangasawa. Habang siya ang naglalakbay, may nakabanggahan siyang lalaki at nahulog ang kanyang damdamin. Mahal ka lang ba, Binibini? Ayos lang iyon. Ininyayahan ni Doña Victorina na maghapunan sa kanyang bahay si Juanito Pilaes at pumayag naman ito. Nagkaroon ng lindol noong July 27, 2022 na may magnitude na 7.0 at ang epicenter nito ay sa lalawigan ng Apay. Ma'am, nasaan ka noong nangyari ang lindol? Ano ang iyong ginawa? Nung lindol, nasa bahay lang ako. And then, yung ginawa ko ay, syempre, biglaan kaya nagpanik ako at bigla akong lumabas. Ano ang una mong ginawa nang tumama ang lindol? Una kong ginawa, syempre, tinignan ko kung meron bang nasaktan sa amin, sa pamilya ko, o meron bang nasira sa aming mga bahay. Nagpanik ka ba? Natakot? Ano ang iyong inisip habang lumilindol? Nagpanik ako, syempre, lindol. At malakas din yung lindol. And then, yung ginawa ko, ang third, syempre, sinek ko yung mga kasama ko, yung mga family ko, kung okay lang ba sila. Pagkatapos ng lindol, ano ang iyong unang ginawa? Pagkatapos ng lindol, ano yung una kong ginawa? Syempre, yung mga tinignan ko kung okay ba yung mga ari-ari ba namin, kung meron bang sara, gano'n. So, yung Hindi natin alam kung kailan saan tatama ang lindol. Ano ang iyong maikapayo sa mga tao tungkol sa pagtama ng lindol? syempre, dapat lahat tayo ay prepared. Dapat alam din natin yung kung paano yung tamang proseso. Kung meron mga ganun. Sige ma'am, thank you ma'am dahil nakipag-cooperate ka sa amin. Sir, pwede ka ba namin nabalahin? Sure. Sir, anong pangalan mo? I am Faisal. Sir, ilang taon ka na? I'm 16 years old. Sir, taga saan ka? From Kaparwan. Sige, sir.
Sir Faisal, nagkaroon ng lindol noong July 27, 2022 na may magnitude na 7.0 at ang epicenter nito ay sa lalawigan ng Abra. Sir Faisal, nasaan ka noong nangyari ang lindol? Ano ang iyong ginagawa? Nasa bayan ko noong that time, ang aking ginawa ay nakatulog ako. At ano naman ang una mong ginawa noong tumamang lindol? Ang una kong ginawa nung tumamang lindol ay tinawag ang aking mga pamilya at lumabas sa bahay para pumunta sa safety na lugar. Nagpanik ka ba? Natakot? Anong iyong iniisip habang lumilindol? At the same time, nagpanik ako at natakot kasi ngayon lang naman kami makakaranas ng ganyang kalakas na lindol. Pagkatapos ng lindol, ano ang iyong unang ginawa, Sir Faisal? Ang una kong ginawa ay chinek ko ang aking pamilya at pumunta sa bahay at chinek ang aming mga bahay kung ano man lang ang mga tama niya. Hindi natin alam kung kailan ang saan tatama ang lindol. Ano ang iyong magpapayo sa mga tao kung kailan sa pagtama ng lindol, sir? Ang aking may papayo lamang sa mga tao at sa mga pang-ilalawigan na din ay maghanda ka ngayon sa mga darating na lindol. Mas lalo na ngayon kasi prone tayo ngayon sa mga lindol na yan this year. So, we need to be ready for everything that will happen and possible. Okay, Sir Faisal. Thank you dahil nag-cooperate na po. Thank you. Ito sa tectonic earthquake caused by the sudden movement along the fault line beneath us. Based on our instrument, it registered 6.5 on the Richter scale. 6.5. That's really bad. The Richter scale measures the earthquake or the total energy release. But to understand what people actually felt and how buildings were affected, we used the modified Mercalli scale. And what's ours? Reports placed at intensity 7. That's very strong. Most people felt it. Some buildings will knock out. Damaged and objects will knock over. So the number on the Richter scale, is it the same as the intensity? Exactly. Magnitude tells us how big the earthquake was at its source. Intensity tells us how strongly it is felt in different places. I get it now. Thanks, Dr. Lex. Stay alert for aftershocks, John. They can happen in the hours or days after an earthquake like this.